na raw. Wala kasi tayong stretcher, ma'am, baka matagdagan yung pila niya. Eh, saan ang gagawin ko? Nandiyan niya yung rescue para dalhin rescue ng kubuha. Bale, at 10:37 po, naka-receive kami ng emergency call na meron daw pong pedestrian accident sa may green fields daw po. It turns out na pag-touchdown po namin dun sa site, nagtataka po kami is wala po doon. So, kinonfirm po namin. Yung pag-confirm po namin, hindi po pala doon yung site, kumbaga hindi po pala green fields. Pero ano po pala siya? Green Heights. Yung rescue, medyo matagal sila dumating, gawa ng naligaw-ligaw po sila at saka matraffic po. Rescue! Kung mapapansin po ninyo doon sa pasyente namin is, bali, humihinga pa naman po siya. Meron pong dugo na lumalabas sa ulo. Meron po siyang laceration na kung tawagin namin na about 10 inches po. So, mahaba po iyon. Dito po sa may left na sa braso po, sibling may fracture po. Sa lower leg, meron pong open fracture na kung tawagin po namin. Ang case na po yon, yung po ang tinatawag namin load and go situation. Importante po talaga is yung patient handling. Kaya hanggat maaari po, hindi po namin pinapagalaw sa yun po sa mga patient, sa mga tao po on site. Nag-drive siya sa anak ko. Kaya pala inaantay siya, hindi dumarating. Yung transport naman po namin is wala pa pong minuto. Seconds lang po, nasa hospital na po. Saka nag-insert din po pala kami ng oropharyngeal airway. Ito po yung pang-open po ng airway natin. Bale, tapos po nun na ipasok na po natin siya sa loob po ng emergency room. Bale, ang nangyari po kasi sa pasyente natin doon is yung dugo po, bumabara na po dun sa bibig po niya. So, ang tendency po, hindi po siya makahinga ng maayos. Kaya yun po yung sinasuction natin. Kailangan po nating tanggalin yung mga dugo-dugo na pong iyon para makahinga po siya ng maayos. Yung sitwasyon po ng pasyente namin nung iniwan po namin sa emergency room is critical pa rin po. Tinakbo pa siya sa ospital sa Bernardino, pero namatay, binawian din ng around 1:01 AM, 28 May 2011. Dinala natin dito yung isang suspect na kasama yung taxi niya. Yung driver nakakulong ngayon, pwede natin siya sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Yung isang Toyota Revo na allegedly na unang bumangga dun sa biktima, tumakas. Pero ginawa na natin ng alarma yon at isasubmit na natin sa follow-up namin dun sa Quezon City Traffic. Mas mabigat yun kasi abandonment of one's victim yun eh. So mas malaki ang parusa nun kaysa dun sa nabanggalang talaga. Yung sa loob ko, nasasakyan, bumangga sa tao, tapos dali-dali siyang tumakas. Tapos, siyempre, yung katawan ng tao, napunta sa harap ko, huminto po ako. Yun po, sakay din tayo yung mga pulis, hindi ako umalis. So doon po sa mga nakakita at nakasaksi doon sa pangyayari, kung alam po ninyo kung saan nakatira at kung kilala ninyo yung sasakyan, ipagbigay alam lang po dito sa opisina namin, 935-7503. Ang plaka po ng Toyota Revo is PDC 954. Siyempre, masakit. Yung bayo ko na yan, wala naman siyang mabait naman siya. Katunayan nga,
Hindi niya iniiwanan yung yung biyanan ko, inanay niya. Siya lang ang kasama, siya lang ang tumutulong. Kung sino man yung nakasagasa sa bayo ko, tulungan kami. Yun lang naman ang hinihiling namin, tulungan kami. Malaking bagay na yun. Okay, number one po kasi talaga is pag hindi po sigurado sa kung anong gagawin, automatically call for help po. Yung sa mga enforcers po natin, sa mga kapulisan po, maigi pong meron din po silang training regarding this. First aid and basic life support, i-grab po natin yun. Kasi napakalaking bagay po nun. Bale, kung talaga pong wala po tayong gamit na makuha, it is better to be resourceful po. Kung ano po ang makita natin dyan, like mga trapal, plywoods, pang-spin po natin, mga karton, yan, pwede po natin gamitin yun. Kasi pag emergency naman po yan, anytime, kumbaga, kung wala po tayong gamit, improvise po tayo. Huwag po kayo magmumura ho. Kaya wala ho kayong pupuntahan kung ganyan ho laman ang bibig nyo. Nangalakal kami para may nagmalamon. Hindi pag nanakaw.